Okay? So, let's do your reading, Capricorn. Ang reading na gagawin natin today is para sa yung second half of September. This is from September 16 hanggang sa katapusan, and this is a general reading. So reminder, munting paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, hayaan nyo po na ipakilala ko ang aking sarili. My name is RJ, your tarot card reader. About naman po sa ating private reading, sa mga gustong magtanong, gustong mag-inquire, sa mga gustong magpa-book, okay, ng appointment, nasa description box down below yung link ng ating Facebook page. PM is the key, okay? So, kukuha lang ako ng 3 cards dito sa ating improvise na oracle card. Mamaya ko na ito bubuksan, my dear, sa bandang dulo ng ating reading. Okay? Let's go na tayo sa yung 8 cards. Okay? 8 cards in total, 4 na base card. Dun sa 4 na base card, doon ko kukunin, my dear, yung overall mo na energy, and then eventually, ika-clarify natin siya using 4 cards ulit. Okay? So, let's go tayo, my dear. Second half of September, Capricorn. Okay, wala tayong jumping card for today's video. Kaya cut na natin into 3. And let's start your reading. Haharap ko lang ng ganon para hindi ko makita yung bottom deck of the card. Pare-parehas tayong ma-surprise. Okay, so first card mo, my dear, is the Fool card. Okay? So, sa energy ng Fool card, pakiramdaman natin ng maigi. Okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear Capricorn, parang meron kang gagawin na isang bagay na hindi ka sure or hindi ka sigurado. Okay? Para ka dito nagre-risk taking or risk taker na energy. So, expected mo, my dear, na parang meron kang gagawin. You need to be aware, okay? Na meron kang mga gagawin na parang kailangan mo talagang pag-isipan, my dear, ng mabuti. Okay? You need to analyze, pag-aralan mo talaga ng mabuti, my dear. Okay? Wag pa dalos-dalos, okay? Sa mga decision making, okay? Next card. We have here the energy of the Page of Sword. Okay, kung makikita mo si Page of Sword, okay? So, normally, lahat ng page ko, my dear, is connected sa pag-aaral, okay? Page of Sword, may kinalaman sa mind. So, pag-aralan mo yung mga iniisip mo. Pwede kang magtanong, mag-second opinion, okay, yung mga ganyan. And kung makikita mo, based on sa image natin ng page, hindi ka nakatingin sa nilalakaran mo habang meron kang hawak na sword. So, this is very, very, very dangerous, okay? So, pero hindi ko siya i-connect dito sa, pwede ko siyang i-connect dito sa full card, pero babasahin ko to separate na energy, my dear. Kasi ito, ang energy nito is connected, my dear, sa mga iniisip mo. Okay? So, baka meron ka mga iisipin or meron ka mga iniisip, my dear, na posibleng maka-trigger sa'yo. Okay? Once again, hindi lahat ng iniisip natin, my dear, ay totoo. Okay? Minsan, kinakailangan natin ng evidence. To see is to believe. Okay? To see is to believe. Okay? So, tingnan natin, my dear. Next card natin, we have here the, Page of Cups, okay? The same thing, okay? Ito naman, my dear, is connected sa emotion. Pag-aralan ang iyong emotion, okay? So far, my dear, ang nangyayari dito is bugso ng damdamin at saka bugso ng iyong isipan. So, ang nangyayari dito, my dear, merong time sa second half of September na masyado kang nag-overthink, okay? And yung pag-overthink na yon is posibleng magdulot sa mga maling action or maling mga decision, okay? This is the mind, this is your emotion, okay? Mind and then emotion. So, posible naman din masyadong lamang yung iyong emosyon, okay? So, hindi ko siya ma-consider, my dear, na balance, okay? Kasi nag-umpisa tayo ng full card. Ganda sana ng dalawang card na to eh. Kasi, posibleng ang energy is balance yung dalawa. Pero,
to the point na nauna yung full card, hindi. Minsan may mga araw na nag-overthink ka, may mga times naman na masyado kang nakikarried away ng iyong emotion. So, be careful lang, my dear, okay? Be careful. To the point na sinabi ko sa energy ng full card na meron kang gagawin or meron kang mga decision, my dear, na hindi mo masyadong pinag-iisipan or hindi ka sure. And sinasabi dito ng card natin na posibleng bugso ito ng iyong damdamin or bugso ng pagiging nag-overthink, parang ganon, okay? So, tingnan natin, my dear. Next card is the energy of the Two of Pentacles. Ayan. Based on the image, binabalance ang dalawang pentacles kung sa usapin ng pinansyal. This is a confirmation, my dear Capricorn, na everything will be okay. Kung meron kang problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, relax. Everything will be okay. Ibig sabihin so survive mo kung ano man yung bagay na yan, mababalance mo siya. Pero kung i-connect ko siya dito, sa mga previous card natin, my dear, so yung iyong cups and then sword, balance it, tapos i-connect ko sa ating full cards, ibig sabihin yung mga decision making. Pag-aralan mo talaga ng mabuti, my dear, kung pwede manghingi ng second opinion, okay? So, anong pinaka-overall na energy dito? Anong pinaka-overall na energy natin dito, my dear? Yung sa emotion at saka sa thinking. So, expected mo nag-overthink ka, yung iyong emotion is minsan yun ang masyado kang sensitive. Pwede, my dear, masyado kang sensitive. So, yon. Kagaya nga ng sinabi ko, my dear, hindi lahat ng naiisip natin ay totoo. Minsan to see is to believe. Mahalaga yun, my dear, sa second half of September. To see is to believe, okay? Let's go tayo, my dear. Let's go. Next. Okay. Paki-clarify yung ating full card. Additional message. Ayan. So, Seven of Cups. Minsan, ang Seven of Cups is energy ng illusion. Okay? Hindi pa ito nangyayari. Maganda to. Kasi, kung titingnan natin yung positive side niya, my dear, this is connected na marami kang gustong mangyari sa buhay mo. Marami kang minamanifest. Kaso, ayan o. So, padalos-dalos, pabugso-bugso, ganon. Baka bigla mo na lang itong bibilhin, bigla mo na lang itong gagawin, bigla ka na lang pupunta dito, bigla ka na lang maglalabas ng pera. So, pag-isipan mo talaga ng mabuti, my dear. Kasi once na nagawa mo na yung move na yan, wala nang bawian. Touch move na talaga, yun na talaga yan. Once na nasabi mo kung ano yung mga salita na yon, kung ano man yon, yun na talaga yon. Hindi na natin pwedeng bawiin yun, my dear, kasi nabitawan mo na yung mga salita. Okay? So, you need to be very, very careful, my dear, dito sa energy ng Seven of Cups na to. Ayan, oh. Okay? Kasi baka na-overwhelm ka ng mga bagay na gusto mong mangyari in your life. Okay? So, yun lang naman. Parang warning lang naman siya dito, my dear. Okay? So, clarify na natin yung ating Page of Sword. Let me clarify your Page of Sword, my dear. Okay? Open natin yung ating electric fan. Okay? So, clarify natin yung Seven of Sword. Page of Sword, okay? Okay, eto we have here the King of Wands, okay? Si King of Wands, meron tong unstoppable na energy, my dear. Pag ginusto niya. Although, yes, maganda naman yon, pero, ayan parang hindi maganda yung combination ng dalawang card na to. Okay? Kasi to the point na ang ano natin dito kay Page is ma-overwhelm ng mga iniisip. Okay? So, ayan, posibleng maging agresibo ka, my dear, ha? Posibleng maging agresibo ka second half of September. Ayan, maging agresibo ka. Okay. Itong sword is connected din to sa speech, sa pananalita. Okay? So, baka maging matalim ka magsalita, my dear, sa mga araw na ito. Okay? So, kagaya na sinabi ko kanina, once na nabitawan na natin yung mga salita, hindi na natin pwedeng mabawi yan. Okay? Kung deserve naman ng tao, why not? Sige, banatan mo yan. Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin kung deserve naman ng tao na yon, okay? Pero kung hindi naman, ayan, ang hirap ng bawiin, okay? So, tingnan natin, my dear, Page of Cups, paki-clarify. Meron tayong 3 cards, my dear, ha? At the end of our video, meron tayong 3 cards na sisilipin natin, okay? Page of Cups, let me see. Paki-clarify po yung ating Page of Cups. Clarification ng Page of Cups. Baka din minamadali mo, my dear, yung mga bagay na gusto mo, ha? Okay, magdudulot ng pressure sa'yo yan. Kung gusto mo lahat na, kung gusto mo i-pass forward, okay? Take it easy, relax, okay? Yun lang masasabi ko dito. Relax, my dear. Wag mong biglain. Okay, wag mong
madaliin ang mga bagay-bagay, okay? Yun ang parang kung i-conclude ko yung energy dito, wag mo madaliin, okay? Sa tamang panahon, makukuha mo rin yung mga bagay na gusto mong makuha. Mangyayari din yung mga mangyayari din yung mga bagay na dapat mangyari, okay? We have here the King of Cups, okay? Parang naiinip ka na dito, my dear. Okay, kasi this is a waiting card Waiting very patiently si King of Cups Kaso may Page of Cups and kanina sabi ko hindi naman good talaga yung energy ng dalawang page na to. More on na-overwhelm yung emotion, nag-over yung thinking, no? So, and the Tower. Okay? So may tower dito, my dear. Be careful lang talaga ha. So this is a warning. Ayan, balansehin mo lang, my dear. Balance lang. Okay, wag mo masyadong panggigilan, okay? Ayan. Medyo parang naka-pass forward ka dito, my dear. Okay, tingnan natin yung bottom deck of the card. Tapos silipin na natin. We have here the Queen of Wands. Unstoppable yung energy, okay? So, sige, kung ayaw mo talagang papigil, my dear Capricorn, sa mga bagay na gusto mong gawin, eto na lang sasabihin ko sa iyo, my dear. Kung hindi mo man matapos or hindi mo man ma-accomplish, okay, or hindi man mag-match dun sa mismong gusto mong mangyari, yung mga bagay-bagay ngayong second half of September, be open. Okay? Maging open ka sa area na yon. Okay? Kasi, based on the energy, parang naghihintay ka rin na mabilisan na resulta. Okay? So, kung hindi ka talaga mapigilan, gusto mong gawin yung mga bagay-bagay, gusto mo nang hinto, expected mong hindi siya matatapos kaagad or magkakaroon ng delay. Once again, yung warning ko sa pagbibitaw ng salita. Okay? So, medyo, take mo yun very, very seriously. Okay? Tingnan na natin yung 3 cards mo, my dear. We have here, naguguluhan siya ngayon. Okay? So, naguguluhan siya ngayon. Energy to ng ibang tao. Okay? Kasi siya ngayon. Hindi naman sinasabi na ikaw. Okay? So, naguguluhan siya ngayon. So, merong tao, merong energy sa buhay mo, my dear, na medyo may pinagdadaanan siya ngayon. So, hindi mo siya ma-rush. Okay? So, naguguluhan daw. Merong naguguluhan. Okay? In short. We have here, mahal pa rin kita dahil may mahal pa rin kita kahit may mahal ka ng iba. Okay? So, dito sa nakuha natin na posibleng in a relationship, my dear, posibleng may tao na naguguluhan and you still love this person, okay? Last card natin over here is mabisang pang-attract ng pera. Okay, if you're having problem with money, you can use citrine and pyrites. Okay. So, citrine at saka pyrites, bag keychain, wallet amulet, natural form. Okay. So, meron ba ako dito noon, no? Citrine at saka pyrites. Citrine, ay wala, nasa cleansing. No, citrine at saka pyrites. Okay, if you're having problem ito, citrine pala to. Ito, this is citrine. Okay, this is really, really good for money attraction. Yung pyrites nasa cleansing, okay? So, meron pa ako isang citrine. Okay? So, yon. My dear, wag mong pilitin yung tao na mag-decide, okay? And, ayun, mahal pa rin kita kahit na may mahal ka ng iba, okay? So, definitely parang, this is not good, okay? This is not good. Basta, my dear, wag ka masyado mag-overthink, wag kang magpa-carried away. Huwag ka magpadalos-dalos sa mga emosyon, okay? Sa mga gagawin mo, my dear, sa mga araw na ito. I hope you get my point, okay? So, my dear, hindi ko na patatagalin yung ating reading. I hope na nakatulong ako sa'yo para sa yung second half of September. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pakiclick mo ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, and comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.